Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Naghamon na po ng debate si Senator Rodante Marcoleta. At ang kanyang mga hinamon, ito po sa balita ng Net25 News and Information. Ang sabi po sa balita, hinamon ni Senador Rodante Marcoleta si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela sa isang friendly debate kaugnay ng issue ng Kalayaan Island Group o KIG. Ito ay kasunod ng imbitasyon ni Tariela na sumama ang senador sa isang maritime awareness flight sa lugar. Ayon kay Marcoleta, iminungkahi niyang isama sa naturang debate sina retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio at Professor J. Batong Bakal upang anya malinawan ang usapin para sa kapakanan ng bansa. Iginiit naman ni Tariela na bagamat bukas siya sa talakayan, hindi anya dapat gawing paksa ng debate ang usapin ng soberanya at legal na karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito pong tatlong ito, mga kababayan, na hinamon po ng debate ni Marcoleta, yan nga po ay sina spokesperson Commodore J. Tariela, itong si former Associate Justice Antonio Carpio, at ang isang professor po mula sa UP, kung di kami nagkakamali, na si J. Batong Bakal. Yang tatlo po na yan, sila po yung mga personalidad na grabe talaga kung makapagsalita laban kay Marcoleta. Yung isa dyan, nagsabing lowest rank sa hanay ng mga abogado, si Marcoleta. Siya rin yung nagsabi na etong si Marcoleta ay talagang maka-China talaga. At pinagbibintangan niya si Marcoleta na supporter daw ng 9-dash line o 10-dash line ng China. Ang sabi naman nung isa dyan, naturingan ka pa namang senador, abay hindi para sa kapakanan ng bansa ang pinaglalaban mo. Naturingan ka pa namang senador, abay para bagang naki-question sa'yo yung sovereignty rights ng Pilipinas pagdating dyan sa bahaging iyan ng ating EEZ. Ang sabi naman ng isa dyan, abay wala daw pong basihan yung mga sinasabi ni Marcoleta tungkol doon sa Kalayaan Island Group na i-give up na lang daw. Na yun yung statement ngayon na sinabi ni Marcoleta, i-give up na lang yung KIG para mas madali. Na-misinterpret nila yun eh. Hindi naman nila ipinanood sa taong bayan yung kabuuan ng video para maunawaan yung konteksto nung sinabi ni Marcoleta na i-give up na lang. Ang pinalabas nila sa taong bayan, batay sa kanilang pagkakaunawa, hindi ko alam kung sinasadya nila o hindi, abay si Marcoleta daw, iso-surrender na yung KIG. At hahayaan na lang daw ang China ang kumuha doon sa teritoryong iyon. Eh kung hindi ba naman isa't kalahating gunggong, sasabihin ko na kung sino nagsabi nun, eto si Professor J. Batong Bakal, kung hindi ka ba naman isa't kalahating gunggong, iisipin mo agad, ipagpalagay na natin, ma-give up, isurrender, yung 400 na mga Pilipino doon sa KIG, palikasin sa Palawan, i-give up na yung Kalayaan Island Group, sabihin na natin, ipalagay lang natin na ganun. Ang sinasabi agad niya, China raw agad ang magka-claim. Bakit ang tanong? China lang po ba ang nagki-claim dyan sa Spratlys Islands na kung saan nandoon yung KIG? Hindi po eh. Yan ang kalokohang ginagawa nitong Professor J. Batong Bakal. Talagang ginagamit niya ang China bilang political weapon para doon sa gusto nilang ipaunawa sa tao. Pero para sa kaalaman ng lahat, hindi lang po China ang may claim dyan sa Spratlys Islands. Maging Vietnam, Malaysia o Taiwan, may claim po dyan. Kaya bakit mo sasabihin, Professor J. Batong Bakal, na sa China agad mapupunta yan? Oh, hindi ba't sinasabi mo lang na kapag i-give up yan, sa China mapupunta yan dahil sa gusto mong palabasin na si Marcoleta, maka-China talaga. Nagiging bias ka. Ginagamit mong political weapon ng China para sa character assassination laban kay Marcoleta. Ang kaso, hindi nga ganun yung konteksto nun eh. Ang konteksto nun, yung tungkol sa sinasabi ni Marcoleta na kung gusto ninyong mailagay sa mapa ang West Philippine Sea at i-recognize ng international law, kilalanin sa magkakaibang bansa, iguhit ninyo yung West Philippine Sea na nandoon lang sa EEZ. Bakit ninyo isasama yung KIG? Eh, labas yan sa exclusive economic zone ng ating bansa. Bagaman yan ay teritoryo natin, pero ang nasa UNCLOS kasi, huwag kang lalagpas sa 200 nautical miles from your archipelagic baseline para maiguhit mo yung EEZ.
bakit mo isasama yung KIG? Ang daming, kumbaga iyan ay internationally disputed yang bahaging iyan. Kung nasaan yung KIG, which is yung Spratlys Island nga. Di ba magkakaroon talaga tayo ng problema sa UNCLOS niyan? Ay ngayon, nung hinamon ni Marcoleta, anong naging sagot na itong mga to? Ito po ang sagot ni former Associate Justice Carpio. Ayan. Net25 News and Information pa rin po, hindi aatrasan ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang hamon ni Senator Rodante Marcoleta para sa isang pampublikong debate hinggil sa West Philippine Sea at kung kabilang dito ang mga maritime features ng Kalayaan Island Group o KIG. Matatandaang nagsimula ang kontrobersiya matapos sabihin ni Marcoleta na maaari umanong isuko ng Pilipinas ang ilang bahagi ng KIG dahil umano'y hindi sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Bukod kay Carpio, nais din ng senador na makipagdebate kay Professor J. Batong Bakal at PCG spokesperson for WPS na si Commodore J. Tariela, hindi raw aatrasan. Kumbaga kumasa itong si Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ang kaso, sa pagkasa niya, akala mo si Carpio nasa pre-debate conference na eh. Nakikipag-pre-debate na eh. Nagkakaroon na ng pag-uusap sa paksa eh. Bakit? Nung in-interview siya, kung kakasa siya, sabi niya, sige, kakasa ako. Basta ito pag-uusapan. Kumbaga, pinartidahan na nga ikaw. 3 na nga kayo laban sa isa. Magkampi-kampi na kayong 3. Carpio, Tariela, Batong Bakal laban sa isang Marcoleta. Sabi ni Carpio, sa isang kondisyon, basta ito pag-uusapan namin. Pinartidahan ka na nga. Gusto mong mag-demand pa? Aboy, grabe ka na yan. Di po ba? Yang paksa sa debate, pag-uusapan yan pag magkakaharap kayo. Yun po ang proseso ng debate. Bakit ka magbibigay ng kondisyon nang wala sa harap mo yung kadebate mo? 3 na nga kayo. Gusto mo sa inyo pa mababayas ang isang pagkakataon, maging balanse. Yun lang naman. Kung talagang gusto mo ng maginoong debate para sa kapakanan ng Pilipinas, makipag-usap ka ng maayos sa kung ano talaga ang paksa. O ano naman ang sinabi ni J. Tariela? O ito po. Hindi raw makikipagdebate si Commodore J. Tariela kay Senator Rodante Marcoleta dahil maipapakita raw nito o may pakikita raw nito na pati ang gobyerno ay hindi sigurado sa soberanya ng bansa. As a member of the Senate, he took his oath. Why would he debate on our territorial integrity? Dagdag pa ni Tariela. Kung hindi ka rin ba naman na isa't kalahati, Commodore J. Tariela, hindi naman po tungkol sa hindi pagiging sigurado ni Senator Marcoleta sa soberanya ng Pilipinas kaya siya makikipagdebate sa inyo. Ang pagdedebatehan nyo nga ay yung tungkol sa KIG. Kung ano yung magiging problema natin sa UNCLOS, sa international law, kapag isinama natin sa mapa ng West Philippine Sea, yung Kalayaan Island Group. Naturingan ka pa namang komodor ng Philippine Coast Guard. Hindi ba dapat alam mo na wala sa loob ng EEZ ang Kalayaan Island Group? At batay sa ruling ng UNCLOS, 200 nautical miles lamang from its baseline ang ating EEZ. Halimbawa nga ang Pag-asa Island, kung hindi kami nagkakamali, nasa 280 nautical miles from Puerto Princesa, Palawan, matatagpuan yung KIG. Sa Makatuwid, wala talaga sa loob ng EEZ. Abay, kapag ka nagpasa ngayon ng mapa ang NAMRIA dyan sa IHO, abay, tatanggihan talaga kayo. Yun ang pagdedebatihan ninyo. Gagawan nyo ngayon ng resolusyon. Papaano ba natin gagawin ito? Paano ba natin maipapasa, ma-recognize officially, internationally, ang pangalang West Philippine Sea nang hindi tayo nakikwestiyon at napapahiya sa international organization o sa international law? Yun yung pag-uusapan nun eh. Bakit ang sinasabi mo maipapakita niya na pati ang gobyerno ay hindi sigurado sa soberanya ng Pilipinas? Hindi ba't palusot mo na lang ito? Oh. Kung talagang ikaw ay nagmamalasakit at transparent, di po ba? Makipagdebate ka. Tingnan natin ang kaalaman ninyong 3. Pagsamasamahin na ninyo utak ninyo, pagsamasamahin na ninyo ang IQ ninyo, pagsamasamahin na ninyo yung inyong mga nalalaman sa inyong katungkulan, linawin ninyo. Hindi lang kay Marcoleta, pati na sa mamamayang Pilipino, ano ba talaga ang kalagayan ng Kalayaan Island Group? Ano ba talaga ang kalagayan ng ating EEZ? Ano ba talaga ang kalagayan ng West Philippine Sea? Di po ba? Yan ang talagang nagmamalasakit sa bayan. Oh.
Panoorin natin itong pinaka-opisyal na paghahamon ni Marcoleta, mga kababayan. Senator, bakit may Hindi po yan. Ito. Yan. Magdebate muna, yan ang tugon ni Senator Rodante Marcoleta matapos imbitahang sumama sa Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea. Nagkainita naman ang ilang senador habang tinatalakay ang resolusyong kumokondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. May report si Ian Cruz. Papakinggan nyo mabuti. Sabi niyo kay Commodore Tariel, kasama si Justice Carvalho. And sino ba yung professor sa UP? Si Batong Bakal. Para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. O, di ba? Payag naman si Marcoleta eh. Sige, flight tayo dun sa KIG. Walang problema. Pero eto muna. Magkaroon muna tayo ng debate. Isama nyo si Carpio, si Tariela, isama mo na rin yung nagbibida-bida na Batong Bakal na profesor sa UP. Pagbibigyan naman kayo doon sa kahilingan mo Commodore J. Tariela. Pagbigyan mo rin itong friendly debate. Kasi, anong magiging benepisyo ng pagpunta doon ni Marcoleta sa KIG kung alam niya na yung problema? At yun yung dapat na ipaalam sa inyo na bagay na hindi nyo pa binibigyan pansin. Di po ba? Pagbigyan nyo muna, mas madali nga ang debate kaysa pumunta ka dyan sa KIG. Dahil marami ka pang kailangan i-prepare dyan. Yung debate, andyan lang, uupo lang kayo kahit sa ang estasyon. 4 kayo dyan, 3 kayong magkakasama sa isang table. Humarap kayo sa isang senador na para bagang 3 kayong magkakagrupo sa thesis, dedepensahan nyo yung inyong research paper sa isang panelista na profesor ninyo. Ganun lang kadali yun. Bakit nagpapalusot kayo ngayon? Kung makapagsalita kayong maka-China si Marcoleta, kung makapagsalita kayo na isinasaalang ikinokompromiso ni Marcoleta ang soberanya ng bansa, bakit hindi ninyo ngayon sabihin sa harap-harap niya? Hindi yung nagsasalita lang kayo sa camera. Hindi yung nagsasalita lang kayo sa social media. Patunayan ninyo yung ninangak ninyo sa gawa. Sabi nga ni Representative Paulo Marcoleta, anak ni Senator Rodante Marcoleta, kung matapang ka sa salita, dapat mas matapang ka sa gawa. O ngayon nyo sabihin yung pinagsasabi ninyo sa harap ni Marcoleta. Pagbigyan ninyo sa debate, talunin ninyo yung mga punto, sagutin ninyo yung mga question ni Marcoleta laban sa inyo. Total, kayo yung naggagaling-galingan May ipinagmamalaki kayong kesyo, nakagawa na tayo ng mapa, nakapagpasa na tayo ng mapa. Bakit sa IHO wala pa rin? 2012, sinabihan na ang NAMRIA, gumawa na kayo ng mapa, ipasa ninyo sa amin. Sa US Secretary General, kung di kami nagkakamali, doon pinapapasa para nga ma-recognize na yung West Philippine Sea. Bakit hindi ninyo magawa ng mapa at maipasa? 2012 na yung command na yun. 2026, wala pa rin kayo na ipapasa. Bakit? Kasi gusto nyong ipagpilitan, isama yung KIG doon sa West Philippine Sea. At kapag pinasa nyo yun, yung mapang iyon, alam nyong tatablahin lang kayo, susupalpalin lang kayo, mapapahiya lang kayo doon sa pagpapasahan ninyo ng mapa. Kaya hanggang ngayon, wala ho tayong naisasubmit dyan. Yun ang katotohanan doon. Ano pa yung nagiging paglilinaw, mga kababayan, ni Marcoleta dito sa pinapaugong ng 3 ito, na porke sinabi niya na i-give up na lang yung Kalayaan Island Group, ginawa na nila ng misinterpretation. Ipinalandakan na nila sa Madlana. Tingnan nyo, i-give up na lang daw, isurrender na lang daw, isuko na lang daw ang Kalayaan Island Group. Ano yung naging paglilinaw ni Senator Rodante Marcoleta doon sa kanyang statement? Di siya na rin mismo ang hayaan nating magpaliwanag sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel. Senator, bakit Ito may ibang senador na sinasabi pinamimigay mo daw yung Kalayaan Island Group? Kailan ko daw sinabi? Galante ito si Minsan. Sen. Alam mo, ini-splice nila Pero tama yun. For the record, Context, para maging klaro, ano Ano yung talaga? sinabi niyo, That Senator? happened when 35 members of the armed forces were up for confirmation. Ay, oo nga, Parang last week yung government, So I was surprised that even the one who represented them, who's a captain, is the highest ranking na nandun sa amin. Hindi niya alam na yung key features ng Kalayaan Island Group, 4 of them, which are being occupied by the Philippines today, hindi niya alam na nalabas siya sa ating exclusive economic zone. Isipin ninyo opisyal na yan.
ng hukbong sandatahan. Hindi alam nung kapitan na yon na yung KIG ay wala sa loob, kundi nasa labas ng ating EEZ. Kung yung opisyal nga ng ating pamahalaan hindi alam na wala pala sa loob ng EEZ ang KIG, papaano pa yung ordinaryong Pilipino? Papaano pa yung mga mamamayan, yung mga kababayan natin na lack of knowledge pagdating sa usaping ito? Kaya hindi tayo magtataka bakit may nauutos si Tariela. Bakit may nadadaya si Carpio? Bakit merong naloloko itong Professor J. Batong Bakal na ito? Hindi tayo magtataka dyan. Dahil yung mga kababayan natin na kulang sa kaalaman tungkol sa bagay na yan, sinasalpakan na nila, pinapasakan na agad nila yung kaisipan ng mga mamamayang iyon ng maling interpretasyon, ng ibang naratibo na iba doon sa gustong ipaunawa ni Senator Marcoleta. Opisyal na ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, hindi alam na wala pala sa loob ng EEZ ang KIG. Papaano pang ordinaryong Pilipino? Kaya tama kung hindi mo alam ang isang bagay na yung pala ay karapatan mo, papaano mo ipaglalaban yun? Kasi kung alam mo yung karapatan mo, alam mo kung paano ipaglalaban yun, di po ba? Oh. Hukbong sandatahan pa naman din yun. Kapitan pa naman din yun. Di po ba? More than 200 nautical miles 270 away. ata. All the while, can you imagine that? All the while, ang akala niya, nasa loob ng ECC. So, Commodore Tariela did not even tell them the whole story. So, akala ko ba siya ang spokesman ng WPS Transparency Group Office? Correct. He hasn't been so transparent about it. Hindi naman naging transparent. Teka, Ano nangyari doon? Kaya this is a lumitaw yun. Navy captain, sir? Hindi, armed forces siya. So, Army or Si Commodore, ang counterpart niya sa Army is a general. General, general. Kaya lang, civilianized na ang Coast Guard, alam mo naman. Yes, Kaya lang, tayo naman. Kahit civilian ka na, naka-uniforme ka pa. So, Under civilian. DOTR ang Coast Guard eh. Yes. Pero, So- uniform servicemen sila. Yun ang naging So, problema. nagulat sila na outside, Hindi nila tapos may alam. nagre-react na ibang mga senador nga na pinamimigay niya. Pero this is correct. Yung Kalayaan Island Group, hindi outside siya sa EEZ kasi ang claim natin sa kanya is occupation. Occupation. Walang question doon, di ba? We exercise sovereignty over walang Kalayaan question because doon. matagalan nating occupied Tayo yun ang eh. occupant doon. Yes. So, territory natin yun. Yes, oo. Ang hindi lang nila maintindihan, okay, kinokonek nga natin yung na-generate na maritime area doon sa tinatawag na West Philippine Sea. Magkakaroon na napakaraming obstacles Yes. doon mismo sa articles ng UNCLOS. Kaya ako sabi ko, Kapitan, do you realize the legal impediments? Sa UNCLOS pa lang sasabit na tayo. Yun. So, nung inumustra ko yung difficulty, I was raising a question out of pique. Yes. Para bang sinabi ko kay Gob Ben, Gob, sinasabi ko sa iyo, mapanganib talaga yung lugar na yan. ha? Yan. So hindi niya sinabi bahala na ka. i-give up na natin. Hindi, bahala ka. Pero kung gusto mong magpakamatay, Ben, pumunta ka doon. I am not advocating na magpakamatay si Gob Ben. I'm stressing Yes. yung warning ko sa kanya na huwag kang pupunta doon dahil mapanganib. So sinabi ko, it's very impossible na ma-enclose mo siya because there are several obstacles. Yun. Okay? So, you cannot do this unless you give it up. Parang ganun lang. No? Ayun. Kasi nga, ang pinag-uusapan nung panahon na yon na tinatanong ni Marcoleta ang isang kapitan, yun yung bagong sabihin ni Marcoleta yung statement na i-give up na lang yung Kalayaan Island Group para mas madali. Ang pinag-uusapan nila doon yung mapa ng EEZ. Na yun ang gusto ni Marcoleta, yun, ni Marcoleta, ni Carpio, ni Tariela, ni Batong Bakal. Gusto nila yun, ma-recognize ang West Philippine Sea internationally. Magkaroon ng official map sa IHO mula sa NAMRIA ang ating West Philippine Sea. Ang kaso, ang gusto nga ang pakahulugan nga ni Marcoleta doon, you cannot do that without giving up the Kalayaan Island Group. Bakit nga i-give up? Kasi nga, pagdating sa UNCLOS, questionin din yan pag isinama mo yan eh. Pagka isinama mo yung Kalayaan Island Group doon sa mapa ng West Philippine Sea, sasabit din tayo, mapapahiya din tayo sa international law. Dahil ang ruling nagsisimula po sa UNCLOS, sa United Nations Conventions on the Law of the Sea.
may mga artikulo doon na dapat tayong sumunod. At yung isa sa mga ruling nga doon ay yung 200 nautical miles from its baseline, from the baseline of a country. Yun ang EEZ. Kaso labas nga po sa EEZ ang KIG. Kaya hindi po talaga pwedeng isama sa mapa ng West Philippine Sea ang KIG. Dahil ang West Philippine Sea dapat ang nasasaklaw lang inside the EEZ of the Philippines. Kaya ang gustong pakahulugan ni Marcoleta, it is impossible for us to do that map without giving up the KIG. Pero hindi yung give up na misinterpret ng mga tao na isuko na lang, sa sentidong isurrender na lang. Hindi po ganun yun. Kagaya niyan, yung professor nga ng UP na si Jay Batongbakan, halata mong ginagamit niyang political weapon ng China para i-character assassinate si Marcoleta. Mantakin ninyo sa isang interview, sabi ba naman, no, pag give up natin yon, automatically, China ang magkiklaim doon. Yung tinutukoy niyang giving up, surrender, pabayaan na lang, yung 400 Filipinos na nasa Pag-asa Island, dito na ilagay sa Palawan, iwan na yung KIG, China na raw agad yung magkiklaim nun. Kung hindi ba naman isa't kalahating galunggong talaga yung J. Batong Bakal na yon, hindi lang naman po China ang may claim. Diyan sa Spratlys Island, na kung saan nandun yung KIG, hindi lang po China. Pati Vietnam may claim dyan. Pati Taiwan may claim dyan. Ultimo Malaysia, merong mga claim sa mga features niyan. O bakit sinasabi agad nung J. Batong Bakal na automatically China ang kukuha nun? Bakit hindi niya sabihin na baka kunin na agad ng China yan, o di kaya ng Vietnam, o di kaya ng Taiwan, kunin nila yan. Kasi meron din silang claim dyan. Ba't hindi siya maging transparent? Ganon ang anggulo na ipalabas niya. Hindi yung automatically China agad ang kukuha na para bagang walang claim ang ibang mga bansa dyan. Kasi nga gusto niyang ipaunawa sa tao, mga kababayan. Kaya gustong i-give up ni Marcoleta yan para China ang makinabang. Chinador ng China yan si Marcoleta. Yun ang gusto niyang ipalabas. Kung talagang kayo ay tapat sa bayan at gusto ninyong maunawaan ng mga Pilipino yung usapin dyan, huwag kayong gagawa ng mga ganyang propaganda para sa inyong political interest. Huwag ganon. Hindi po ba? I am not advocating. Teritoryo natin yun eh. Yes. And Malinaw eh. territory is not part of the ruling or of the arbitral Ayun. tribunal. Correct. Wala sa jurisdiction. Ayun. Kasi unclose yun sa Unclose tayo arbitration. eh. Unclose tayo. Ano ba yung napakahirap na intindihin? Bakit pinalalala? Bakit nila ginawang chapsuy? At meron pang isang retired justice at isang professor ng UP ang naglagay ng seasoning. Kaya lalong So, Naging capsule. so very clear, Atty. Trixie, hindi niya pinamimigay. Ayun. Tama. Aba, hindi dati sinabi ko nga, ang Hindi rin naman siya, wala rin namang personality si ang premise ko nga, Senator sabi ko, Pamigay, Kapitan, we have to defend and Yes, protect what is ours, what is legally ours. Correct. Sasamahan kita dyan. We will have to defend it to the last drop including of our the blood. KIG. We are referring to the KIG. Yes. Hindi nila kinuha yun. Ang kinuha lang nila, yung pick na sinabi ko na, paano mo gagawin yun? Without giving it up. I did not say that we will give it up. Why should we give it up? Atin yun eh. Atin. So, para sa I've been there eh. kaliwanagan, Napunta na ako So, doon. ano pinag-uusapan lang? Mayroong functioning government, local government yung tubig doon ang pinag-uusapan Ah. because of the difficulty of enclosing it and connecting it correct. and include it in in the our- Philippine Sea. So yun naman pala, kakampi pala si Senator Marcoleta Ay, pinalalago lang natin na na. atin at walang kaduda-duda yung Kalayaan Island. Meron Kasi nga, we kasing- have a functioning local government Yes. unit. We own it. Sovereignty. Kasi nandun tayo sa atin yan. Yun, linilinaw lang niya na malayo yan sa EEZ. Ayun. It's not part of Part our of EEZ. EEZ. Oo, Ang hindi concern siya. kasi natin, yung tubig nga, Correct. pinipilit Malinaw na natin dalawa. i-define yung meets and bounds ng West Philippine Sea. So, i-include natin yung tubig nila. Pag ginawa natin yun, Atty. Trixie, you are appropriating the high seas. Teka, maano lang ako. Like, Ayan, lalo yan, yung high seas, yung pinag-uusapang high seas. Pag sinabing high seas, mga kababayan, yan ay mga feature sa karagatan na hindi pwedeng i-claim ng kahit sinong bansa. Hindi natin pwedeng i-claim sa Pilipinas na pagmamayari natin yon. Hindi rin pwedeng i-claim ng China na sa kanila yon.
Hindi rin pwedeng i-claim ng Vietnam, ng Malaysia, ng Taiwan na sa kanila yun kasi nga high seas. Pag sinabing high seas, walang nagmamay-ari niyan. Pero sige, pwede kayong mangisda dyan. Pero may ruling pa rin ng UNCLOS kung paano pangangalagaan yung mga resources na nandun sa mga high seas na yon. Hindi porke high seas yan, sige, mangingisda na tayo, sama-sama tayo doon. Ubusin natin yung laman dagat, hindi pwede yon. May ruling dyan, kasi high seas yan. Oh, isa pa yun eh, yun ang hindi nila maunawaan. Na-confirm ba yung mga kapitan? Because they cannot answer. Oo Na-confirm naman, hindi? sabi ko, Kapitan, maging honest ka lang. Kung hindi mo alam ang sagot, Okay I lang. will not take it against you. Yes, Gusto ko lang sabihin sa'yo na yung Pag-asa, for example, which is also called internationally as Tito Island, is 227 Yeah, away 227 from the away. EEZ. Labas talaga. And most of them are more than 200 nautical miles away. Ang nautical miles for the EEZ is counted from our baseline. Archipelagic. Archipelagic. Dalawa kasi ang So from baseline the sa Tony. territorial, Yes. from the oo. territorial sea. Ang territorial sea is 12 12 nautical nautical miles miles, yeah. from the shore. From the Yes. shore, yes. So, ang Kalayaan Island Group has its own territorial Yes, sea. Ayun. Wala lang siyang EEZ. EEZ, Wala. ayun. Wala iisip. Sinabi yun dun sa Yun ang dapat nating maunawaan. Bagaman yung KIG, yung Kalayaan Island Group natin, merong territorial sea. Pero ang territorial sea, yun po ay 12 nautical miles lang po from the baseline of the Kalayaan Island Group. Hindi po siya nag-e-extend ng 200 nautical miles na magkakaroon ng EEZ ang KIG. Hindi po ganun. Kaya isipin ninyo, ang KIG ay labas sa EEZ natin. Kahit pa sabihin mong may territorial seas tayo doon, na 12 nautical miles, aabot ba naman yung 12 nautical miles doon sa loob ng EEZ natin? Hindi eh. Kasi halimbawa, yung Pag-asa Island, meron ngang 27 nautical miles mula doon sa legal EEZ natin. 27 nautical miles. Sabihin na natin yung territorial sea nun ay 12 nautical miles. Hindi pa rin naaabot sa loob ng EEZ. May bahagi pa rin ng karagatan doon sa pagitan ng EEZ, pati ng territorial sea ng KIG, na hindi natin pwedeng angkinin. Dahil nga may ibang mga bansa ang nagkiklaim sa kabuuan ng Spratlys Islands kung saan included yung KIG na sa kanila raw yun. At hanggang ngayon, wala pong nagre-recognize sa international law na pagmamay-ari ng kung sino yan. Kaya nga tinatawag na internationally disputed yung lugar na yan eh. Wala pong opisyal na nagmamay-ari under sovereignty yang mga bahaging iyan ng karagatan. Bagaman tayo may teritoryo doon, which is yung kalupaan, pero iba po yun sa usaping karagatan. Magkaiba po yun. Yun ang dapat nating maunawaan sa bagay na yon para hindi tayo mailigaw ng mga katulad ni Carpio, ng katulad ni Tariela, at ng katulad ni Batong Bakal na walang ibang iniisip kundi ang para sa sarili nilang interes. Hindi sila nagiging transparent. Siguro ang ilan sa kanila naghahanda nga para sa 2028 election. Gusto nilang ipaunawa sa taong bayan, sila ang makabayan, si Marcoleta ay hindi. Para magkaalaman, humarap kayo sa isang debate. Magkaalaman kayo dyan. Ipakita ninyo sa mamamayang Pilipino na talagang kung kayo ang tama, di manalo muna kayo sa debate kay Marcoleta. Ganun lang kadili yun, di po ba mga kababayan? Bueno, hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam!